all his heavenly hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, all you shining stars. Praise him, you highest heavens and you waters above the sky. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. He set them in place forever and ever. He gave a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean depths, lightning and hail, snow and clouds, stormy winds and dewy spitting. You mountain and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all cattle, small creatures and flying birds, kings of the earth and all the nations, you princes and all rulers on earth, young men and maiden, old men and children. Let them praise the name of the Lord forever. Hallelujah! We give you praises, God. We give you our praises, Lord, in this afternoon. Panginoon, sa iyo po, Panginoon, namin iaalay ang aming mga awit. Lord, guide us as we dwell in your house today. We pray that your mighty presence will be upon in this place. Lord, nawa mabigyan ka namin ng magandang ngiti, Lord God, and a worship that comes from our heart. Bless us indeed, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah! We praise your holy name. Come on, church, let's praise the Lord in the sanctuary. Yes, let's praise him, all heavens. Oh, God. We glorify your presence in this place, Lord. Amen. Come, let us worship our King. Come, let us bow at his feet. He has done great things. See what a Savior has done, and see how his love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, he will. Oh, hero of heaven, you conquered the rain. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have the great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have the great things. Yes! Oh, yes, amen. Worship you, Jesus. You've been faithful through every storm. You've been faithful. Be faithful forevermore. You have the great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Oh, God, you do great things. Oh, he will. Oh, hero of heaven, you conquered the rain. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have the grace. We dance in your freedom, awake and arise. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have the great things. Let's sing our praise to the Lord. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain.
conquered and great. You free every captive and break every chain, oh God. You have the greatest healers. Your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have the greatest. You have the greatest. Oh God, you do
other name that is stronger, no other name. Forever I will praise the name. There's no other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious I will pray. Let us sing it again, no other name, 'cause no other name that's higher, no other name that is stronger, no other name. Forever I will praise the name. There's no other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious I will praise the name. Hallelujah. Your name is greater, your name is stronger. Hallelujah, Lord. We will forever proclaim the goodness of our Lord in our lives. And in every moment we experience it, God. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. And from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. Purihin po natin ang ating Diyos. All my life you have been faithful. Come on, church, let us lift our voices, our one and only God in this place. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, that you have led me through the fire
Your goodness is running after. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Let's go, let's make it worship. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Goodness, God, it's your love never fails. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all the people of God sing, how great. How great is our God? You reign. Sing with me, How great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. The darkness tries to hide and trembles at his voice, and trembles at his voice. Sing, how great is our God. sing with me, How great is our God. oh, we'll see How great is our God? How great is our God. Sing with me, how great is our God. and all will see how great is our God. Let's proclaim the name of Jesus. It's the name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And our heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Come on, church, let us sing a song as we dedicate it to our Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our. Let us sing this song with pure voices. Hallelujah. How great. Sing with me.
patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa. Lord, it's such a blessing, Panginoon, na makapunta, Lord, every Sunday to worship you, O Lord. To give you praise, God. To give you adoration, O Lord. Papasalamat po kami, God, na patuloy niyo pong binibigay ang pagkakataon na ito sa bawat isa. O Lord, we thank you, O Lord. Come on, church, sama-sama po natin panalangin ang Barangay Arkong Bato kung nasan po ang ating simbahan. O Lord, we pray, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa inyo, God, ang Barangay Arkong Bato, O Lord. We know, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na marami po kayong plano, God. Marami po kayong plano. Bakit nyo po dinala, Panginoon, ang simbahan nyo dito, God? We pray po, Panginoon, sa lahat ng bahay, Panginoon, na nakapaligid sa simbahan na ito. Lord, alam po namin kung gaano po kayo kabuti sa bawat isa. Lord, naririnig man po nila ang bawat awitan, Panginoon. Naririnig man po nila, Panginoon, ang inyong salita. Kahit nasa labas lang po sila, Panginoon. Lord, we know, God, Panginoon, kikilos kayo sa buhay nila. And we pray, Lord, and we pray, Panginoon, for more opportunities, God, when it comes to evangelism, Panginoon. Lord, hayaan nyo na kapag pupunta po ang mga miyembro, God, para ipanalangin ang mga pamilya, Panginoon, hayaan nyo, Lord, nasamahan nyo po sila na ang bawat bahay na kanilang tatanungan, Lord, kanilang ipapanalangin, Panginoon, ay makikita kung gaano po kayo kabuti, God. Lord, we pray, Panginoon, and we are praying, Panginoon, for more opportunities to share the good news, Panginoon. We name, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon na nandito po tayo ngayon. Can we share po yung ating good news pagdating po sa kamayan po? Smile naman po tayo, smile. Ang puso ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't gala sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tampuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Sama-samang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo naman. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Oh, praise the Lord. Bago po tayo dumako po sa ating announcement, yan, settle po muna tayo and bigyan naman po natin ng Lord ng isang malakas po na palakpak. Palakpakan naman po natin ng praise the Lord. Yan, alam ko po na masaya po ang bawat isa na nandito po tayo. And meron lang po tayong announcement para po maka-join po kayo sa iba't iba pong gawain for month of April. Mga kapatid, for April 17 po, ito po ang Holy Thursday. Kristiyanong pabasa po. Ito po ay gaganapin po 8 a.m. sa mga gusto pong mag-join. Pwede po kayong mag-message po sa GC. Wait nyo lang po yung announcement po kung saan pong mga lugar. And also po, sa April 20 po, ito po yung Easter Cantata or Easter Sunday. Mga kapatid, one service lang po tayo at ito po ay 10:30 a.m. And meron po tayong papanooring video. Happens when a community comes together to share the love of Christ. Lives are touched, hope is restored, and hearts are transformed. There were walls between us, by the cross you came. Over the past days, we witnessed the power of the gospel in action. Every prayer and every act of kindness, we saw God's hand moving in the lives of individuals and families. You called me out of the grave. You called me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger.
more than just an event. It's a movement of faith, love, and obedience. May this inspire us all to keep shining His light wherever we go. March 29th, 2025 missions emphasis. Total decision for Christ. 11,497. To God be the glory. Kins me. Magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo sa 1 John 4:19. Sabi po dito, we love because He first loved us. Marami sa atin, o iilan sa atin, kapag nagbibigay tayo, iniisip natin, magbibigay ako sa Lord para pagpalain ako ng Panginoon. Although tama naman po na pinagpapala ng Panginoon ang mga taong may cheerful heart na magbigay. Pero naisip po ba natin na bago pa tayo magbigay, ay pinagpala na tayo ng Panginoon? At itong pagbibigay natin ay hindi lang to para pagpalain tayo, kundi isa rin tong pasasalamat dahil napakabuti ng Diyos. Kagaya na sabi dito, we love because He first loved us. So, bago pa tayo magmahal, minahal na tayo ng Diyos. At bago pa tayo humingi, binigay na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso at ating sarili sa ating pagbibigay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at sa patuloy na pagpo-provide ng aming pangangailangan. Lord, marami pong salamat sa kabutihan nyo dahil kahit kailan hindi kayo nagkulang sa buhay namin. Hindi nyo kami pinabayaan, O God. At kahit kailan, O God, alam namin na ikaw ang nandyan para sumuporta sa bawat isa. Hayaan mo na ang aming pagkakaloob ay maging masamyong alay sa iyo at ito ang aming pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo. Hindi man ito sapat, Panginoon, sa lahat ng ibinigay mo, pero hayaan mo na sa pamamagitan na ito ay mabigay namin sa iyo ang aming pasasalamat. Ikaw lang ang aming pupurihin at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong lumapit sa harap at tayo pong magkaloob sa Panginoon. Can't explain this promise is order better than I could dream. Lord, your ways are wonderful. You have always been good to me. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagine, imagine. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagine. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make impossible possible. You make the impossible possible. Praise the Lord. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, magandang hapon po sa bawat isa. And before I start po ang ating preaching this afternoon, isang announcement lang po mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil as of now, kung makikita nyo po yung ating pong hinuhulugan doon na van, okay, ang ating pong total collection as of yesterday is 80,372. So, ang target po natin ay makabili ng L300 around third quarter. So, meron pa tayong 6 months to prepare yung last 70,000 pesos para makapag-ipon po tayo ng 150,000 pang down po natin sa L300 po ng ating church.
kay Acros, Arkong Bato, Akasya, at Pandi. Magagamit po natin ito sa mga gawain po natin, lalong-lalo na lagi tayong lumalabas ng church to preach God's Word. And even, salamat din sa Panginoon sa nangyari. Kung napanood nyo pong video kanina, ito po ay nangyari noong March 29, na tayo po ay nandyan sa labas, may mga nag-KPP, yung mga home builders natin nag-KPP, yung mga YA at YP po natin, nagkaroon po ng jeepney evangelism. At salamat sa Panginoon, merong total of, 11,000, okay, 497 ang nasyera ng salita po ng Panginoon nung oras po na yon. Praise God. Hallelujah. So, tayo po tayong lahat in reading God's Word in Revelations chapter 2, 18 to 29. Revelations chapter 2, verse 18 hanggang 29. Okay? Sabi po dito, basahin natin ang salitan. To the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. 19, pakibasa po. 20, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, because who calls herself a prophet by her teaching, she misleads my servant into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. 21. 22, so I cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways. 23. 24, now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. 25. 26, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. 27. 28, I will also give that one morning star. And 29, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Saglit mo tayong yumuko at manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon that you allow us, God, to join together, to worship together in your midst, in your church, to honor you and to praise you for all the things that you have done sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for the freedom that na-experience po namin, Panginoon, na patuloy kami as your followers ay patuloy namin na-enjoy ang inyong presence, Lord. And this afternoon, we pray that you give us the wisdom that we need sa pag-aaral po ng iyong salita. Maraming salamat po. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, makakaupo na po kayo lahat. Yan po. So, ngayong, sige, mga childrens natin, punta muna po tayo sa ating children's room. So, hey, this afternoon mga kapatid, itutuloy po natin ang ating lesson na may pinamagataang letters to the churches. We are in the series entitled Letters to the Churches. So, for the past week po mga kapatid, napag-usapan po natin yung tatlong church na. Okay? Ano po yung mga church na yon? Ephesus, Smyrna, at Pergamum. So, ang background po ng ating pinag-uusapan dito sa Letters to the Churches, ito po yung mga letters ni Jesus patungkol po sa 7 church sa lugar po ng Asia Minor. O kaya ang modern day Turkey. Okay? So, for the knowledge of everyone, itong Revelations 2 and 3, kaya marami pong church dun sa Asia Minor. Kaya lang, ito yung 7 church na napili ni Jesus na bigyan ng letters to warn them or to praise them.
Okay? So, marami pong mga church dito, pero dito, mas naintindihan ko habang inaaral ko ito, ito yung 7 church na pwede po nating kapulutan ng aral. Ano ba yung mga pwede nating matutunan at ano yung nararanasan ng bawat church at bawat isang individual bilang isang lingkod at bilang tagasunod ng ating pong Panginoon. So remember mga kapatid, in the Bible, lalo na sa New Testament, kapag pinag-uusapan natin yung patungkol sa church, it talks about us. It talks about individuals, tayo. Pag sinasabi sa Bible yung about church, we are the church. Okay? Tayo yung tahanan ng ating pong Panginoon. So, these 7 churches na sinulatan po ni Jesus in the book of Revelation, it talks about us. Ano yung mga pwede nating matutunan sa mga panahon po na ito na dapat nating ayusin sa ating mga sarili habang hindi pa dumarating si Jesus. Okay? So, I've made a statement for the past week, mga kapatid, na si Satan ay merong plano. Okay? But different plans. Satan has one goal, but iba't ibang mga strategies. Ang plano ni Satan ay sirain ng church. Since the beginning, mga kapatid, kay Eva at Adan, gusto niya na hindi mangyari ang nais ng Diyos. Since the beginning, that is the plan of Satan. Kaya lang ang ginagawa ni Satan, different strategies, different forms. Kaya importante mga kapatid na binabantayan natin ang ating mga sarili. Pakisabi sa katabi, mag-ingat ka. Okay? Satan will try his best para hindi mangyari ang propesiya ng Diyos at dayain ng bawat isang Kristiyano para akalain nating tama yung mga mali na pala nating nagagawa. Okay? So for the past week, we have talked about Ephesus, the church of Ephesus, the church that lost its first love. Yung church ng Ephesus, mga kapatid, ang galing-galing nito patungkol sa church. Pagdating sa Christian things, pagdating sa administration ng simbahan, ang galing ng Ephesus pagdating sa doktrina. Ang galing nilang mag-preach about kay Jesus. Kaya lang, dahil sa sarili nilang galing at talino, nawala na sa puso nila si Jesus. Ang nasa puso na lang nila ay yung galing nila at kung ano yung pwede nilang maibigay pa. But Jesus told them, you have left your first love. Yun yung mahirap po mga kapatid, no? Siguro may mga workers, leaders ng church that you are so busy doing for the kingdom, but wala na tayong oras pagdating sa relationship natin sa Panginoon. Mga kapatid, uulitin ko, mas importante sa Panginoon, kung mareremember nyo po yung sinabi sa Micah chapter 6 verse 8, na kung saan mas tinitignan ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. Okay, mas importante sa Panginoon, yes, good na tayo po ay nagsiserve inside the church. Yes, good na ginagawa po natin ito for the Lord. Kaya lang tignan natin maigi na yung ginagawa ba natin na ito ay talagang out of our love sa ating Panginoon. Pangalawa, yung church sa city of Smyrna. Ito pong church sa city of Smyrna, talagang naghihirap sila literally. Mahirap ang church na ito. Persecuted ang church na ito. Yung mga tao dyan sa Smyrna, madalas pinapatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Yet, ano pong sabi sa kanila ni Jesus? You are suffering, but you are rich. Sabi sa kanila ng Panginoon. Even though sila ay nasusubok sa pananampalataya, mas tumibay ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Okay? Yung pangatlong church na pinag-usapan po natin is the Pergamum church, the compromising church. Kung maaalala nyo po mga kapatid, ang Pergamum, dito na po yung church kung saan natuto yung mga Kristiyano na sumamba sa mga kulto. Sa Pergamum church, dito na naintrohan na ang maglilid sa church ay hindi na yung pastor, hindi na yung bishop, hindi na yung pare. Sa Pergamum po, ang naglilid dito ay yung emperor ng city. So, dito po nakuha yung idea ng pagkakaroon ng papa, ng pope. Okay? Ng pope. Kasi po, mga kapatid, kung maaalala natin sa Vatican City, yung Vatican City, sino po ang leader doon? Yung pope. Okay? So, this is the representation of what is happening right now sa Pergamum. Na yung mga tao natuto na sumamba sa iba't ibang rebulto dahil kay Constantine.
Okay? Tinuruan niya yung mga tao na mag-worship sa mga ginawang rebulto ng itsurang Diyos na sinasabi nila, si Jesus yan, yung mga apostles yan, sambahin niya yan. So, they are compromising church. They know the truth, but ang nangyari po sa kanila, kahit alam nila ang totoo at tama, hindi nila ginawa. They compromise. So, for the past week, ang Ephesus, Smyrna, at Pergamum, they are the three main cities ng Asia Minor. So, Ephesus was a political center. Smyrna was a commercial center. Pergamum was a religious center. So, this afternoon, pag-aaralan naman po natin yung church sa city of Thyatira. Okay? Thyatira. And the title of this is The Corrupt Church. Okay? So, ang Thyatira po, isa siyang maliit na city sa Asia Minor na nasa taas ng Pergamum. Kaya lang mga kapatid, wala gaanong na-discover na mga bagay sa lugar na to. Okay? Konti lang yung na-discover sa kanila. Wala silang halos nahukay yung mga mag-aaral na mga bagay dito po sa city ng Thyatira. Although, hindi po ganon kalaki o kalakas itong city po na ito, pero kilala ang Thyatira bilang nagpo-produce ng mga tela. Okay? Tela kagaya po na ito, wool, dyes, excellent bronze work, okay, leather works. Kilala po sila na nagre-release ng mga ganyang mga bagay. Okay? So we can say na ang Thyatira po is a business city also. Dahil kilala po sila sa pagbebenta at pagpoproduce ng mga ganyang tela. So, in their culture, okay, in their culture, bago ka mag-succeed sa pagiging businessman, o kaya makapagbenta sa kanilang kultura, kailangan mong maging part ng trade guild. Meron po silang tinatawag na trade guild. Ano po yung trade guild? Ito yung samahan ng mga businessman sa city na naglilink into religious life. So ano pong ginagawa ng mga taong ito? Lahat ng mga businessman must be, kailangan part sila ng trade guild. Na kung saan, ang ginagawa nitong mga businessman na ito, they worship together, they worship other gods, they worship idols, they worship at kung ano-ano pa, they eat food together, they have fellowship together, doing pagan things, mga kapatid. So they are blinded in worshiping pagan gods. So, sino po yung mga prominent na gods sa lugar po ng Thyatira? Ang mga kilala na Diyos sa lugar ng Thyatira ay si Apollo. Familiar po ba kayo sa pangalan ni Apollo? Si Apollo po, mga kapatid, ay siya po yung isa sa anak ni Zeus. Okay? Prominent God at isa po sa 12 Olympians sa Greek mythology. Okay? He is the God of music sa kanila po. God of healing, God of light, si Apollo. Okay? So, he is the son of Zeus. Yung pangalawa na kilala na Diyos na sinasamba nila, isang pagan god sa lugar po ng Thyatira, ay si Artemis. Si Artemis po, mga kapatid, is the god of hunt. Okay? The god of nature, the god of moon. Okay? So, ito yung dalawang Diyos-Diyosan na kilala sa lugar po ng Thyatira. And isa rin po sa kilalang Christians dito sa lugar na ito ay si Lydia. Kung mababasa po natin yung Acts chapter 16, ang sabi dito, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang lugar po ng Thyatira ay kilala po sa pagbebenta ng mga tela. Kaya po yung isang character sa Bible in Acts chapter 16, si Lydia, tagabenta po siya ng tela, dealer siya ng purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So, ang letter po ni Jesus in the church of Thyatira, ito po yung pinakamahabang letter niya across that 7 churches. Okay? Kasi po, sila yung pinaka-corrupt na church sa lahat. So, basahin ko po sa inyo, sabi po sa verse 18, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos. Okay? So, keep in mind yung sinabi ni Jesus na anak ng Diyos, na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. So, makikita po natin dito that Jesus is telling na siya yung anak ng Diyos. Okay? May kausap pa po ba ako? Okay? Siya po yung anak ng Diyos.
Okay? This is the only time na nabanggit po ni Jesus itong statement na ito in the book of Revelation. Okay? Kasi po, bakit po kailangan sabihin ni Jesus na siya yung anak ng Diyos? Kasi sabi ko po sa inyo kanina, merong isang prominente na Diyos-Diyosan sa lugar po ng Tiatira at yun po si Apollo. Si Apollo po ay anak ni Zeus, anak ng Diyos. So dito po sa statement na ito, Jesus is making a statement na siya ang tunay na anak ng Diyos, hindi si Apollo. Kaya po talagang sinabi ni Jesus dito na siya ang anak ng Diyos. Okay, maliwanag po. Okay? So, kaya I think Jesus reminded the people na siya ang tunay na anak ng Diyos. Para bigyang diin itong mga bagay po na ito sa mga believers in that city, sa mga Kristiyano in that city. So makikita rin po natin dyan, yung sinasabi dyan, matang parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. So it talks about, sige next slide, it talks about eyes. Okay, sige next manamix. Okay, tinalunan ko na yan eh, sige. Yeah, yung mata po dyan, yung eyes, it talks about yung all knowledge. So, Jesus is saying that He has He's all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Yung feet po dito, yung paang kumikinang, it talks about power. Okay? So, sinasabi po ni Jesus sa mga Thyatirans na alam ng Panginoon at nakikita ng Diyos at may kakayahan ng Diyos sa lahat ng bagay. Nilagay ko dyan, Jesus wants the Thyatirans to know without a doubt that He sees and knows everything and is taking action. Kaya nga po, mga kapatid, wala tayong maitatago sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala kang matatago kay Lord. Minsan nakala natin na kapag walang nakakita sa mga ginagawa nating mali, wala na talagang nakakita nun. It will forever be a secret. No, mga kapatid, every time that we are doing something, alam ng Diyos lahat ng bagay na iniisip mo, nararamdaman mo, at nararanasan mo. Nakikita at alam ng Diyos ang lahat. So, recap tayo. As you remember, there are 3 things ng pagkausap ni Jesus sa mga church. That is, umpisahan niya sa praise, susundan niya ng rebuke, at susundan niya ng promise. Okay? So, sabi po sa verse 19, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa nung una. So, makikita po natin dito sa statement ni Jesus na una na ito, na ang city po ng ang church in the city of Thyatira ay parang okay naman pala. Kasi sabi ni Jesus dito, tapat sila, may pag-ibig sila, naglilingkod sila sa Panginoon, matyaga sila, kaya at nakita po natin dito may improvement sila kasi sabi, nalalaman kong mga ginagawa mo ngayon, higit kaysa nung una. Ibig sabihin, itong church na ito ay nagkaroon ng improvement. Naging mas matapat sila, mas naging matyaga sila, mas naging naglilingkod sila sa Panginoon. Okay? At so ibig sabihin nito, mga kapatid, ang praise ng Panginoon sa kanila may love, may faith, may service, at may perseverance. Okay? Ito yung kinomment ni Jesus sa kanila. Siguro ma-amaze tayo, ay grabe, itong church na ito, kumpleto na. May love sa Lord, may faith sa Panginoon, they serve God, they have perseverance in doing the things for Jesus. Okay? Hindi binabaliwala ang gawain. Wow ang church na ito. But in spite of those things, mga kapatid, may mga bagay talagang namimiss ang church. So, ito na yung rebuke ng Diyos sa kanila. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta. Naturuan at linlangin ng aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. 22, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalun niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kanilang mga ginawa nila sa piling ng babaeng yan. So dito po sa part po na ito, mga kapatid, yes, masipag sila,
Yes, magaling sila. Yes, they have love for the Lord. May perseverance sila pagdating sa Panginoon. Kaya lang may rebuke si Jesus sa kanila. Ano po yun? Inallow nila si Jezebel to take over them. So sino ba itong si Jezebel? In the Old Testament po, meron pong Jezebel. Sino po si Jezebel in the Old Testament? He was a Phoenician princess. Kung maaalala niyo po yung story ni Elijah. Okay, kilala niyo po si Elijah in the Bible. Si Elijah po, yung kinalaban niya, yung 450 prophets ni Baal at ni Asherah. Yung asawa po nung hari doon na si King Ahab, si Jezebel po yon. Ano pong ginawa nila? Si King Ahab at si Jezebel, tinuruan nila yung mga mananampalataya ng Diyos that time na sumamba kay Baal at kay Asherah. Okay? So, meron akong picture dyan ni Baal. So, ito po si Baal. Okay? So, tinuruan nila yung mga tao way back then, in the time of Elijah, na sumamba dito sa rebulto na to, kay Baal. Okay? Ang description sa kanila ng Bible, they are crazy, mga baliw sila, si Jezebel at si King Ahab. So, alam naman natin yung story ni Elijah na natalo niya yung 450 prophets, nagpadala ang Diyos ng apoy, sinunog yung altar na tinayo na nakalubog sa tubig, Elijah win the battle. Okay? Pero in this story, and Jezebel, si Jezebel mga kapatid, na-judge siya ng Panginoon. Alam niyo paano siya namatay? Pinatay po siya sa pamamagitan ng paghagis sa bintana. Dahil tinuruan niya yung mga tao na tumamba sa Diyos-Diyosan, sabi nung hari that time, biglang binuhat si Jezebel tapos tinapon sa bintana. Nahulog po siya sa bintana, nagkalasog-lasog yung katawan, dinaanan ng karwahe, tapos pinakain sa mga aso. Yun po yung nangyari sa kanya. So, grabe yung naging consequences ni Jezebel because of her actions. So, yung Jezebel naman po in the church of Thyatira, halos same thing. She leads the people away from God. Okay? Una, ano yung tinawag niya sa kanyang sarili? He called herself a prophetess. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi na natin kailangan ng prophet kasi si Jesus na po yun. Okay? Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, in the Old Testament times, dahil hinihintay nila yung Messiah, nagkakaroon ng prophet to warn the people. But right now, mga kapatid, hindi na applicable ganoon kasi dumating na si Jesus. Dumating na yung Messiah. Kaya alam na natin na siya yung tagapagligtas. So, nakita na natin at may Bible na, yun yung warning ng Lord. So, sa panahon na ito, very wrong na sinasabi niya sa kanyang sarili na she was the spokesperson for God. Okay? Yung sumunod po, she was teaching that Thyatiran believers deliberately led Christians into sexual immorality. Tinuturuan niya yung mga Christians way back then, mga kapatid, to have sexual immorality. Ano po ito? Yung may asawa ka na, makikipag-sex ka sa ibang tao, sa hindi mo asawa, na okay lang yun. Tinuturuan niya at sinasabi niya sa mga Christians, walang problema yan, okay lang yan. Okay? Pangatlo, sumunod, okay, i-encourage by deliberately led into sexual immorality. Sumunod, encourage violation of conscience regarding food sacrifice to idols. Ano pong ibig sabihin nito? Sa panahon po nila, uso po ang fiesta. Ang fiesta po, mga kapatid, sa kanila, merong Diyos. Sa atin po, kapag nagkakaroon tayo ng fiesta dito, ano yung sineselebrate? Yung santo ng lugar na yon. Nakuha po nila yon dito sa idea ng Pergamum at Thyatira. Okay? Na kapag nagpi-fiesta, yung Diyos ng fiesta na yon ang siyang sineselebrate. Tapos, maghahanda ng pagkain. Sa atin din, may kainan. Naghahanda ng pagkain, tapos yung pagkain na yon ay pinag-pray, in-offer sa Diyos nung fiesta na yon. Okay? And in the Old Testament, bawal na bawal po ang mga Israelita to take that food, okay, na in-offer sa mga gods. At sinasabi ni Jezebel dito, okay lang, nakainin nyo yung mga alam nyong sinacrifice sa mga idols. So, ang ginagawa ni Jezebel, kino-confuse niya yung isip ng bawat isang Christians nung oras na ito in the city, sa church ng Thyatira. So, ano nangyayari? Yung mga tao, ang ginagawa nila, kahit alam nilang mali, okay, ginagawa pa din nila. So,
ang natagtuloy sila ng Panginoon bilang isang corrupt church. Pakisabi nga po, corrupt. Madalas, sinisisi natin yung government sa pagiging corrupt. Pero alam nyo po, may mga pagkakataon din sa buhay natin na baka tayo yung nagiging corrupt pagdating sa harapan ng Diyos. Madalas, we point to someone being corrupt in the government. Pero mga kapatid, hindi lang basta yun kasi yung usapan sa pagiging corrupt. Itong mga taong ito, they were tagged being a corrupt church. Corrupt people. Kasi alam nila yung tama, pero ginagawa pa rin nila yung mali. And this is a great reminder to each of us, mga kapatid. Yes, kahit sabihin natin, palagi kang nag-church. Yes, sabihin natin, umaattend ka sa gawain. Ang sipag mo doing the ministry, you pray a lot, you read the Word of God a lot. Pero like the church in Thyatira, they are being tolerant sa mga bagay na ayaw ng Diyos, sa mga bagay na taliwas sa salita ng Panginoon, tapos ginagawa pa rin nila. Kapatid, baka tayo na yung nagiging corrupt. Alam mo ng mali, pero dahil gusto mong gawin yung mali at masarap gawin yung mali, ginagawa mo pa rin. Hindi mo na mabitawan. Kapatid, don't fall into the trap of Satan na baka dinadaya niya tayo dahil nga okay nang gawin yung mali, komportable ka nang gawin yung mali. Yung hindi ka na nagkakaroon ng guilt feeling na mali yung ginagawa mo. Kasi nga normal na sa'yong mali yung gumagawa. Kapatid, mag-ingat tayo. Pakisabi nga ulit sa katabi, mag-ingat ka. We may miss yung napakagandang opportunity at plano ng Diyos sa bawat isa. Kapatid, be reminded na hindi lahat ng naririnig natin ay tama na. Hindi lahat ng nababasa natin ay tama na at dapat na nating gayahin. Always be reminded na lagi nating balikan yung salita ng Diyos kung ano yung dapat nating sundin at gawin. Please be reminded na pairalin natin yung God-given discernment, yung regalo ng Holy Spirit sa atin for us to know ano ang tama sa mali. The world is saying to us right now, may mga pagkakataon na yung mundo natin right now na tinuturo na sa atin yung alam nating mali noon pero ginagawang tama na ng mundo ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, Satan has one goal, and that is to destroy the church, but in different strategies and forms. Nadadaya na pala tayo, hindi pa natin alam. There will be moments that Satan will show himself as Jezebel, as a prophetess of God daw, pero ilayo tayo sa nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. In verse 22, ang sabi dito, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya, sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng. Yan. So, ito yung statement na kung saan napakagandang statement ni Jesus na lagi siya nagbibigay ng pagkakataon. He is the God of chances. Yes, right now, may nagawa tayong mali. Oo, nakagawa tayong mali in front of God. But this is the statement na laging sinasabi ng Diyos na binibigyan tayo ng pagkakataon para ayusin at baguhin yung sarili natin. Kapatid, the moment na ine-extend pa ng Diyos yung buhay mo, okay, that is the reality na meron pang gustong ayusin ng Diyos sa'yo. Binibigyan ka pa ng pagkakataon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ayusin yung buhay natin. So, ang sabi dyan, kung hindi sila magbabago, kung hindi sila tatalikod, maybe may mangyayari sa kanilang di maganda. So, yung kahalayan po dito, yung pangangalo niya, mga kapatid, meron kasing tinatawag na spiritual adultery. Ano yung spiritual adultery? Yung, although, literally, hindi ka naman nag-a-adult, may asawa ka. Tapos hindi ka naman ng babae o ng lalaki, hindi mo ginagawa yun. Pero in spiritual real, meron tinatawag na spiritual adultery. Okay? Yung kung saan, meron ka pang ibang ginodiyos sa buhay mo, bukod sa Panginoon.
In verse 23, sabi diyan, papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. 24, ngunit para sa ibang mga taga-Tiyatira na hindi sumusunod sa katuroan ni Jezebel at hindi natuto na tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ito yung tinatawag na secrets of Satan, ito ang sinasabi ko sa iyo, hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. 25, ngunit panghawakan ninyo kung anong meron kayo hanggang ako'y dumating. Okay? So may tatlong tao na kinausap dito. Una, yung who commit adultery with her. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, yung spiritual adultery. Yes, hindi sila nangangalunya, pero meron silang ibang ginodiyos sa buhay nila. Pangalawa, yung sinabi dito, yung children daw ni Jezebel. Although hindi to literal na yung mga anak niya, pero yung mga naging sumunod kay Jezebel. Pangatlo, kay Jesus spoke to the rest in Thyatira. Mga kapatid, there is a tendency today to accept the degrading moral standards. Next slides. It is easy to go with the flow, especially if other Christians are doing it. Yung buhay po natin, mga kapatid, ay isang testimonya kung totoo ba ang Diyos o hindi. Maraming mga tao ang ginagawa, yung maling ginagawa nila ngayon kasi sinasabi nila, kasi ginagawa yan ng Christian friend ko. Tayo yung nagiging basihan na kung ano ba yung standard talaga bilang isang Kristiyano. Kapatid, sana, and I'm praying na yung buhay natin ay maging isang testimonya na buhay ang Diyos. Na sana hindi tayo basta nag-go with the flow. Meron ako nilagay dyan. The second law of thermodynamics says that something will degenerate if there is no outside force to spawn towards a constructive direction. So, halimbawa, itong nilalagay sa mic na to, wala kasi akong makuha ang example. Okay, itong nilalagay sa mic na to, kapag nilagay ko lang dyan, inayaan ko ng 10 taon, 20 years, okay, unti-unti magbabago yan, ganyan pa rin yan. Kung walang source of light, kung walang hangin, walang kahit ano, kapag iniwan ko dyan, hindi yan magbabago. Okay? Mabubulok lang yan, masisira lang yan, o ano man. Okay? Pero ang ginawa ko, kumuha akong gunting, ginupit ko to, magbabago yung itsura niya. Kagaya sa isang itlog. Halimbawa, yung itlog, galing sa manok, nilimliman ng manok, yung itlog, ano mangyayari? Nagigisisiw. May outside force na nagbigay doon sa itlog na yon para magkaroon ng bagong form. Kapag yung itlog, nilagay mo lang sa gilid, pinabayaan mo, ano mangyayari? Madedegenerate, mabubugok, mabubulok. Kapag kinuha mo yung itlog, binasag mo, nilagay mo sa kawali na may mantika, na mainit, mapiprito siya bilang sunny side up o scramble, mga ganyan. Ano bang ibig sabihin ng second law of thermodynamics? Kung walang outside force na magpe-penetrate doon sa isang entity, okay, sa isang entity, masisira siya, mabubulok siya, walang mangyayari sa kanyang maganda. Pero kung merong outside force na tutulak dito, na magbibigay sa kanya ng panibagong itsura, ng panibagong form, mga kapatid, ay magiging kapakipakinabang siya. Why am I telling this, mga kapatid? In the New Testament po, tinuturuan tayo to remain faithful. So, moral standards of the gospel. And Jesus is telling us, kung hindi natin iaalaw ang Diyos na pumasok sa buhay natin, hindi natin iaalaw ang Panginoon na mamuhay sa atin, kapatid, unti-unti tayong mabubulok at masisira na lang. If there will be no outside force to spawn towards a constructive direction. Okay? So, ano mong sinasabi dito in verse 26 to 29? Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. So this is the promise of Jesus sa bawat isa kung mananatili tayong tapat hanggang huli. The enemy will try his best, sabi ko nga sa inyo kanina,
Nasirain yung buhay ng bawat isa. Pero kung tayo po ay mananatiling tapat hanggang huli, just like what the Bible is saying, siya yung maliligtas. So, for the past week, pinag-aralan natin sa ang Ephesus, ang promise ni Jesus, they will be eating from the tree of life. Sa Smyrna, kung magpapatuloy sila under persecution, they will receive the crown of life. In Pergamum, ang sabi dito, they will receive manna, white stone with the new name written on it. Yung Thyatira naman, mga kapatid, ito yung sinasabi ng Diyos that they will have authority over the nations. Gusto ko pong ipaliwanag at i-emphasize itong number 4. In the last days, meron po tayong tinatawag sa ating pong pananampalataya at paniniwala na millennial reign of Christ. Ano pong ibig sabihin nito? 1,000 years of reigning with Jesus, of living with Jesus here on earth. Okay? Kasama natin si Jesus dito sa mundo. So, ang promise ni Jesus sa mga mananatiling tapat hanggang huli, in Thyatira, at sa atin po, He will give the authority over the nations. Ano pong mangyayari dito? Lahat po, in 1,000 years po na yon, ang description sa Bible, walang mamamatay in those 1,000 years. At ang mundo ay mafe-feel ng mga tao. Pero hindi magkakaroon ng anumang kagutuman. Ngayon kasi nangyayari sa atin, ayaw na nating lumobo yung populasyon dahil kulang na yung supply. Tama? Yun yung pinagpipray ng mga tao na madagdagan yung supply. Yun yung nangyayari sa atin, parang kulang na yung supply ng pagkain, ng tubig, tas nagiging crowded na yung mundo. Pero sa panahon po ni Jesus, nung nag-touchdown na po siya dito, yung millennial reign of Christ, okay, lahat mga tao magre-reproduce, dadami ang tao, pero hindi magkakaroon ng kakulangan. At ang sabi niya doon, authority over the nations. So, Jesus will give us authority. Halimbawa, si EJ, siya yung naatasan ni Jesus na mag-lead sa buong Valenzuela. O ikaw yung hari dyan, ikaw yung mayor dyan sa buong Valenzuela. Okay? Halimbawa, si Rodin sa Malabon naman. Okay? That is the reality. Okay? Yan po yung reality na sinasabi ni Jesus, hindi lang pala city, nations pala. So, ibig sabihin bansa. Halimbawa, si EJ sa buong Pilipinas naman. Kasi nations Kaya ang sinasabi ni Jesus dito, nations, so malalaking bansa ibibigay sa atin to lead with Him during those time. Okay? Yan po yung mga promises ni Jesus sa mga taong mananatili. Ano mong sabi sa Matthew 24:13? Ngunit, ang matirang matibay, next slide, hanggang wakas ay maliligtas. The world and the enemy will try to corrupt us. Even pastors, leaders, we are not exempted to these things. But as time passed by, mga kapatid, tibayan po natin at laliman natin ang ating pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, maraming mga bagay ang akala natin tama. People will always justify their wrongdoings. Kapatid, ito ay isang maliit paalala sa bawat isa. Kung alam mo ng mali, wag mo nang gawin. Pag alam mo ng hindi tama, wag mo nang gawin, wag mo nang itry. Wag mo nang subukan kasi baka malaglag ka pa. Amen. So manatiling tapat. Sabihin mo sa katabi mo, manatiling tapat tayo sa Lord. Okay? Kasi anong sabi? Ngunit ang matirang matibay, sa ibang translation, mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So let us examine ourselves. Tapat ba tayo pagdating sa Panginoon? Are we doing things na ayusin ang ating mga sarili in front of God? Or baka Sunday Christian na lang tayo, pumupunta tayo sa church, tapos pag-uwi natin sa kanya-kanya nating mga lugar, kanya-kanya nating mga bahay, hindi na makita si Jesus sa buhay natin. Ano po yung sabi sa 1 John? Kung sino yung mga nagsasabi na sumusunod kay Jesus, must walk doon sa ginawa ni Jesus dito sa mundo. So, ayusin po natin yung buhay natin. Paalala mo sa katabi mo, ayusin mong buhay mo. Okay? Don't be like the church in the city of Thyatira. They have been corrupted.
Madalas, election na naman, turo na naman tayo ng turo ng mga korap na tao. Sasabihin natin, korap yan, hindi yan magaling. Let us see ourselves. Baka in front of God, tayo pala yung korap. Turo tayo ng turo ng ibang tao, pero we are not fixing ourselves. Lagi natin sinisisi yung government sa mga pagbabago, pero mga kapatid, tayo yung dapat ayusin muna natin yung sarili natin. In front of God and in front of people. Baka tayo pala yung nagpapahirap dun sa mga lugar natin kasi we are doing bad things. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, kailangan inaayos po natin yung buhay natin. Hindi tayo yung dumadagdag sa mga problema ng bansa. Amen? Gugulo at gugulo ang mundo. Yan po ay propesya ng Bible. Talagang gugulo at gugulo ang mundo. Ihirap ang mga bagay sa mundo. Pero ang sabi sa Bible, ang mananatiling matibay ang siyang maliligtas. Yun ang description ng Bible. So, everything will be getting worse. Yan po ang mangyayari in the last days. Pero tayo bilang mga Kristiyano, may warning na tayo, alam na natin itong mga bagay na ito, narinig na natin, so be ready. Be ready. Be ready, ayusin natin yung isip, yung puso, yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin si Lord at tayo pong lahat ay tumayo sa oras po na ito at tayo po ay magpuri, manalangin po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. We worship you. We magnify you. We glorify your name. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for your word that has been given to each of us this afternoon. Thank you for your great reminder, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay at patuloy, Lord, na nag-iingat sa bawat isa. Father God, thank you for your great reminder na minsan nakala namin okay kami. Minsan nakala namin ginagawa na namin lahat ng mga rules and regulations pagdating sa church. Pero just like the church of in Thyatira, na they're being corrupt with their deeds and being tolerant sa mga schemes ni Satanas, schemes ng kaaway para ma-divert ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isip doon sa mga maling gawain. Lord, help us to understand your will. Lord, help us, Panginoon, to do your will, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. We worship you. We glorify you. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. On these, oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands and give us pure heart. Let us not leave our souls to another. And give us clean hands, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. We bow our hearts, we bend on knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols and give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us a pure heart. Let us not leave our souls to another. God, let us be A generation that seeks that seeks your
right now, tulungan niyo po kami, Panginoon, to have the Spirit to discern what's right or wrong, Lord. The world will try its best to give us the things, Panginoon, na akalain namin tama, pero mali pala sa iyong salita. Lord, bigyan niyo po kami ng spirit na ayawan namin yung mga mali at hindi kami maging tolerant dun sa mga mali na yun. And Lord, we pray right now that palakasin niyo po yung aming pong mga spirit, Lord, not to dwell into temptation, Panginoon. Not to under the things of Satan or the secrets of Satan, Lord God. Sa araw po na ito, we ask for forgiveness for all the things na nagawa namin in front of you. Sa mga pagkakataong nagkasala kami sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataong mali yung mga nagawa namin, O God. Sa mga pagkakataon that we neglected your word. Sa mga pagkakataon, Panginoon, that mas pinakinggan namin yung sinasabi ng isip namin, ng puso namin, rather than what you are saying to us. Lord, help us, Panginoon. Guide us, God. And Lord, ikaw na po yung manguna sa buhay ng bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nagdaang linggo at patuloy kami magpapasalamat sa panibagong linggo na harapin po namin. Panginoon, right now, I pray na patuloy mong pagpalain ng bawat pamilya ang aming pong kinabibilangan. Patuloy mong ipagkaloob, Panginoon, yung mga pangailangan ng bawat isa. I pray, God, that let there be healing upon our bodies to those who are sick. I pray, Panginoon, that you provide the needs of your people in the mighty name of Jesus. Let your church, Panginoon, be blessed that will overflow to your people, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, samahan niyo po kami sa aming pong mga gawain ngayong linggo pong ito. Lord, I pray na maging maayos at matapos ang lahat ng mga dapat tapusin sa linggo pong ito. And I pray, Panginoon, for the good week. I pray for the blessed week, Panginoon, smooth week sa bawat isa. At ikaw na po yung mag-ingat sa amin. Lord, help us and guide us, Lord, to prepare our hearts, our minds, Panginoon, sa mga naisin mo po sa buhay po namin. Lord, maraming salamat po, O God. At tinataas po namin ang lahat sa iyo. And also, we are praying, God, sa araw po na bukas, sa pagpunta po namin sa Acacia National High School, para po sa pagdadaos po, Panginoon, ng recollection. Help each volunteers, Panginoon, bukas sa paghahayag ng iyong salita to the students, that the students will know you as their Lord and Savior of their life, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Ikaw na po ang patuloy na maitaas at mapurihan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po kami sa aming pong pag-uwi. And Lord, we entrust to you everything, God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. God bless you all po, mga kapatid. At bago tayo umuwi, tayo po ay mag-group to pray for each other. Ingat po kayong